Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello at welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Ito po at Sir Elvin Obra. Ito po ang yung host, Alex Calleja. And of course our official and resident fact checker. Isel Balabra po ng The Comedy Crew. Hello! Yes, eto na. Yan. Kumusta pa, pre? Ayos naman, ayos naman. Magmula nung ating, nung 3 days ago. 3 days ago. Oo. Wala na usapan natin 3 days ago na hindi tayo nagpalit ng damit. Oo, okay naman, no? Ito ay patuloy na, ngayon naman, tuloy pa rin yung ano natin, interpretation namin ng kanta, ha? At hindi lang namin alam kung ano yung, basta hindi na ngayon yung buong kanta, kung ano yung tumama dun sa topic namin, di tama na kagad. Oo. Diba? Okay? Parang Oo. may nangyayari ngayon. May nangyayari ngayon na nangyayari pa rin. Oo. Magmula last year. Nagsimula tong firestorm na to last year eh. Hindi, bago yan lahat, si Mo Twister kasi, pag ini-interview ako dun, pagka may GTWM o kaya Good Times Radio, panay sabi sa akin niya na, Alex is rich, mayaman, no? So, gusto ko na i-correct lahat yan. Relatively, meaning, ang ibig sabihin, dumami yung relatives ko. Hindi. Relatively, Okay. I'm just comparing my old self. Consider hindi yung rich ako yung doon sa pinaka yung anong tawag doon, standard ng kayamanan. Kasi naniniwala ako para consider kang mayaman sa Pilipinas. Na talagang sobrang yaman mo na, dapat may mga at least 100 million pesos ka. Parang normal na nga ngayon yun eh. Wala pa akong ganun. Pero kung compare ko yung sarili ko 10 years ago, 20 years ago, ay ba, hindi ko akalain na hindi ko akalain magkakapera akong ganito. Yan na lang. Hindi yung sobrang yaman, bumibili ako ng mga bagay na dati akala ko hindi ko mabibili. Yung pa man din yung trending ngayon, Lex. Oo. Nakita mo yung trending ngayon, yung 2016, 2026 na picture mo. Oo. 2016, nasa showbiz na ako noon. May stand-up na ako noon. Pero hindi pa ako ganito katindi. Kasi I still want to make a name for myself. 2016 ako sumali sa sa funniest funniest person in the world. Ayan, nag-first runner-up nga tayo. 2016 yun, nangyari. Pero sa December pa yun mangyayari ng 2016. Pero ito yung kakatapos lang ng Funny One last year. 2016, 2015 ng Funny One eh. Kung saan ito yung kinoncept namin ni Sherwin Benvenida. Sa mga hindi nakakaalam, the late Sherwin Benvenida, ang aking head writer sa Usapang Lalaki, 2010, na nagpasok sa akin sa Going Bulilit. May mga concept kami na matagal nang pinapasok sa sa mainstream media. Mainstream. Ang isa doon, ang former group ko is Comedy Cartel. Comedy Cartel muna eh. Nasa Comedy Manila pa ako noon. Comedy Cartel. Comedy Cartel ang una namin pinopropose noon. Tapos, ang concept noon is parang brainstorming ng mga comedians kung paano nagka-come up ng mga jokes. Ayun ang set namin. Parang bounce session. Parang nagpa-bounce kami. Tapos, parang napupunta sa, parang sketch. Tapos pagbalik ng sketch, bilang sasabihin pa nga namin nakakatawa kaya yun? Parang gano'n. O mga gano'n, parang gano'n. Parang nagbabounce kami ng mga jokes and then Tapos, hindi na aprobahan yun. Sabi kasi, hindi pa ready sa ganung stand-up comedy ng Pilipinoy. So meron kaming gano'n nila. Hindi ko alam kung sino pa yung mga ibang doon, pero ang tanda ko kami dalawa ni Sherwin kumakain pa kami sa minsan nag-uusap kami sa McDo, minsan nag-uusap kami sa baba ng sa tabi ng Starbucks, paiba-iba yung mga resto doon. Hanggang sa naisip namin gawing yung pangalan Comedy House. Comedy House. Okay. Oo, ang Comedy House is parang imagine mo yung PBB. Pero hindi comedians mga comedy writers. Yun ang original noon. Ang Comedy House i-house namin yung mga comedy writers.
Kasi naniniwala kami na kasi syempre kami may sarili din kaming ano noon. Parang personal agenda na makapasok ako. Oo. Makapasok din kami Oo. Pero si Sherwin hindi ko alam, no. Pero mga writers kasi syempre mga comedians ng mga grupo noon is mga writers din Naging writers din. Yes. naging Oo. writers din. So yun ang ano namin, gusto namin itago na comedy writers. Of course, papasukin kami ng mga ibang mga writers pa ng sitcom, pero yun ang goal namin. Na-realize namin dahil nagkakaroon ng ano noon, ng proposal kay Direk Bobot. Merong ano yun parang may convention ng mga concept. Writers. O Oo. yun, yung comedy house is ano na ano siya, na concept na. Ano na, bahay. Pero pinalitan namin ng mga comedians. Okay. Yun. Hindi So, na writers lang. naghihintay kami ng slot. Hindi na tuloy yun. Hanggang sa, Okay. ang nangyari, Sayang. because I'm the writer of Showtime na nun, yung writer ng Showtime, iba rin yung writer ng nung comedy house na yon. Nakapag-writer na nun eh. Ang ginawa, pinasok as segment. Na backdoor nyo, kumbaga. Pinasok as segment as funny one. So, pag may funny one, natadagdag yung mga writers. Kaya pumapasok yung mga writers na katulad ni Kuya Randy Reyes, Ricky Victoria, Sherwin Benvenida nga, ako. Writer naman ako ng Showtime, so double ako doon. Oo. Tapos, ang isa pang doon, if I'm not mistaken, si Budoy. Nakalimutan ko na kung sino man na nawala doon sa konsepto na yon. Pasensya na, pero natatandaan ko itong mga writers na to. Kasi talagang yun ang parang kinuha yun sa sa comedy team. Pag may funny one contest, pumapasok Kinukuha sila. yung mga comedy writers. Katapos sa segment na yun, alis na siya parang gano'n. Oo. Na-alive, kaya makikita mo kami doon. So, yun nga. Yun ang nangyari. So, hanggang eventually, ayun yung 2016 namin na nangyari. Tapos 10 kaya years lang, ago. ang nangyari doon, pagkatapos pagkatapos ng funny one, pumasok Aldab. July 2015. Magkasunod lang, ano? Tama ba? Oo. Magkasunod lang, di ba? Natapos ang funny one ng June, nagkatinginan si Aldab, July. Mula July, September, October, November, December, hilahod kami sa ratings. 2015 yan. Oo. Hilahod kami sa ratings. Talagang hinigop nila, no? Oo, Hinigop talaga nila yung ratings. bino mo, ang special na namin nun si Katniel, Liskin, at sino pa? Si Katniel, Liskin, saka meron pa isa. Meron pa. Si Nadine, saka si Nadine. Oo. Tatlo yun, Okay, pare. okay. Ano ratings namin? 30% Jadine. Itbulaga. Jadine. 30% Itbulaga, 10% Showtime. Talaga, ganun kalayo yung On a daily basis. Alam ko natatalo ang Showtime noon kasi makikita mo eh. Hindi. Talo talaga. Ang percentage alam- namin noon, 25-12. 22-10. Wow. Oo. 2010, gano'n. Tapos yung special namin, 30-10. Tapos pagdating ng 2016 January, doon naging 15.5, 15.3. First win namin sa mundo ng mundo ng ratings, statistically tied 'yon. Kailan 'yon? January 15 nangyari 'yon, 2016. Tandang-tanda ko 'yon kasi nag-iyakan kami. Talaga. First time namin nakalamang ng 0.2. 15.5, 15.3. Ang segment Ano namin nangyari nun? ang segment namin noon Trabahula, tapos tawag ng tanghalan, yung may gong na. Oo. 2016 pinasok yun, January. Ano na yun, talagang, pero ang dami namin konseptong ginawa ng 2015. Katapos ng funny one, ando doon na yung Pastillas Girl. Ang nakita ko dami rin namin yun. concept noon, ang daming concept na pag nagbabato. Yun. Nakakatuwa na yung 2015 na yun, no? 10 years after, tamang panahon yung lumabas. Tamang panahon lumabas ng 2015. Kaya nga yung 2025, di ba? Yung tamang panahon ng title ko. Yun ang history na yun. Kaya humilahod ang Showtime noon.
mula July 2015, right after Funny One, kung saan ang dami naming pag-asa doon. Oh, 'di ba ang naging winner noon si Ryan Rems? Oh, 'di ba? Nagkaroon siya immediately ng daily segment. Daily Oo, ba? dapat Tama ba ako? 'yun. Oo, Papanood ko yun eh. na ano lang nadali kami ng Aldab noon. Ang daming mga plans for Funny One. Kaya nagkaroon ng Funny One 2 eh. Funny One After 2. na ng ilang years. Hindi, Oo. 1 year, the following year. Ang Funny nanalo One noon 2? si Donna, Oo. Donna Carriaga. 2017 2017 kami. tama. Oo, Tama, kami yun, 2017 na. Oh, after ano Oo, pa. Dapat 2 years. sunod-sunod yun eh. Oo, 2 years na after. Oh, kaya 2 years after. Yun siya. Dahil pumasok nga yung Funny One pagkatapos Oo. nun yung Aldab yun. Kahit tignan nyo yung history, ganun na nangyari doon. Talagang tigil lahat ng mga plano ng Showtime for the year. Talagang gawa kami ng kung ano-ano, pastillas, si ano yun, si Angelica. Di ba? Oo, Tapos may naalala ko nga pinakilala. yun. Oo, pare. May-meeting kami nila Vice Ganda sa bahay nila. Inabot kami ng ganun. So yun. So pinag-usapan lang natin 10 years ago. Yun na nangyari. Tapos of course, abawi kami 2016. And then the rest is ano na. Ayun, lumabas, nanalaman na kami ng... Dati kasi, ang labanan lang, 3 to 5 points lang ang lamang ng Showtime sa Dati. Bulaga. Bago Bulaga. nalagpasan ng Aldab. Paano kami? Satisfied kami sa gano'n. 17-14, 17-12, 17-13, 16 ano. Pag bumaba kami 15, 15-14, 15-13, ganyan. Natatakot na kami dyan. Oo. Magre-review na kami. Kasi ang pagkatalo ng Showtime affects all the shows after. Before and after. Kaya naapektuhan lahat ng ano nun, morning show hanggang sa prime time. Yung pati lead-in? Naapektuhan? Lead-in. Pati yung before? Oo. Kasi lumilipat Wow. na kagad sa ano eh. Papaabang na kagad sa Itbulaga before eh. Okay. So lumilipat na. Kaya pagdating sa gabi, minsan hindi na nalilipat kasi napapanood na yung susunod sa Itbulaga. Nahuhook Oo. na. Kaya Yung pala effect nun, ano? effect namin nun, apektado lahat. Umaba lahat. Effect ng Kaya program, may television. sermon kami nun sa management. Gawa kami ng mga concept na tatingin ko sa normal times, papatok yun. Pero dahil sa sobrang lakas, ang tingin mahina. Pinilakang tabingi, yung stage namin tabingi. Kung saan i-injured yung mga host namin kasi tabingi yung stage eh. Kaya uma-acting sila na yung ginaya. Tapos ano kami, liit show, ano yata yan? Nakalimutan ko na eh. Yung liit, yung yung mag-ano ka, yung nakaluhod ka. Mas may May pantalon kang gano'n, tapos gano'n, yung mga gano'n. May maganon pa kami. Tapos Papa Pogi. Doon ko nakuha yung Okay. title ng movie ko na Papa Pogi. movie, Papa Pogi. Oo, yung mga feeling pogi na contest. Yung pa, ang dami namin Grabe, Ngayon, no? 10 years total, ago. pag-usapan natin yung nauso nga yung 2016, 2026, kaya naalala ko yan. Yan, pero ang pinaka-importante Yan sa ang akin, problema. Ang tingin ko ngayon, ang laki rin na pinagbago when it comes to yung program viewing na yun nga yun. Sabi mo kanina, nahuhook na yung mga tao from Itbulaga, dire-diretso, hindi na nalilipat. Pero ngayon, iba na ang viewing patterns wala ng mga na, tao. online na eh. Hindi na, online na. Wala na, anytime. Kaya naman 2016 pare, yun nga, yung December, doon naman ako sumali sa Love Factory Spanish Person in Na the factory. Yun naman ang nagpaganda ng Kaya maganda yung taon ng 2016 eh. Nagsimula kami January na naka-recover sa Showtime sa Itbulaga. And then, nakap ko yung December ng first runner-up tayo doon. Yun. Pero ngayon nga, tama ka na. Iba na ngayon ang viewing. Iba na. Iba na ang viewing pattern sa mga tao. Iba na rin kung paano kumuha ng balita ang mga tao. Oo, kaya ngayon, tatulad Diba? ngayon, pag-uusapan natin. Kaya naman pinag-usapan yung yaman. Kasi nga, relatively, di ba? Sabi ko, mayaman lang ako comparing myself. Hindi ako compare po siya, yari ka sa mga iba pag kinumpara mo. At lalo Walang tigil yun. sa about time pinag-usapan ng labanan ng yaman. Ito pare hindi to against hindi namin kung sinong tama at mali. Wala na kami doon. Ang punto na lang beyond namin that. dito, ang dito is, ang ina-analyze namin issue is, mayaman at yung mayaman, may makakatapat ka talagang mas mayaman sa'yo. Isa-cite namin example ni Congressman Kiko Barsaga na Yes. pumasok sa alaman natin dahil nakilala Meow Meow. Di ba? Si Congressman Meow Meow. Yung campaign niya, nanalo siya as congressman sa Cavite dahil sa Meow Meow,
Tapos, naging kakilala siya dahil during the last year, di ba, tinira-tira niya yung mga, di ba, Investigasyon. kalaban siya sa flood control issue. Talaga dinadamay niya yung si Presidente, tinitira niya. Tinitira niya si Saldico and si House Speaker, sino ba to? Romualdez. Romualdez. Yun Oh, yung ayan. medyo, Yun ang tinira niya. medyo mabigat. So, masarap lang siya, masarap lang siyang panoorin. Kasi siyempre, kanya-kanya naman tayong karapatan eh. Kung ano man yung hugot ni Congressman Kiko, di ba, hindi naman tayo, who are we to judge? Kanya, may freedom. So, nakakatuwa lang yung way niya, no? Hanggang sa ang latest issue niya ngayon, ang binangga niya ngayon, ay isang bilyonaryo. si Rason. Hindi Kasi, lang basta bilyonaryo Oo. At one point, naging richest man in the Philippines yan. Oo, yan. Si Enrique Razon. So ito, hindi ko rin napansin ito dahil pinapabayaan ko na si minsan nga, ini-skip ko na kaya nawala sa algo ko eh. Pintakan niya ngayon, in a nutshell, hindi siya verbatim, parang sinasabi niya, isa sa mga, mastermind, si Rason sa mga corruption. Nag-bribe daw. Daw, ha? Kasi associated naman raw kasi si Rason sa mga Marcos ever since. Ayun, doon siya umugot. So marami sa pitawang mga salita na pinatulan siya ngayon ni Rason as cyber libel case, 100 million. Yes. Yun ang pinipig ko sa inyo, pare, na pag may 100 million ako, medyo, pag alimbawa, 2 years from now, may 100 million ako, mas rich ako ngayon sa 2026 version. Oo, naman. Definitely. Ang laking skip. Kaya nagseta si Vice ganda na, tinanong siya if you have 500 million, sumagot si Vice na, I have 500 million. Sabi ko, wow! Doon mo na-realize na, alam mo may, kinukompute ko yung kikitain ni Vice. Ngayon ko na-realize, coming from her. Hindi naman, alam ko naman, hindi naman si Vice sa pronoun, no? Coming from Meme Vice, ngayon mo na-realize na, oh my God, mayaman talaga siya, 500 million. Yeah. Pero ang libel case, cyber libel case ni Rason is 100 million. Ang dami nag-comment. 110 million, yeah. Ang dami nag-comment. Alam mong comment? Ang sabi nila? Barya lang kay Rason yan. Totoo! Invite niya ginawa yung 100 million, barya-barya sa kanya yun. Naalala mo yung napag-usapan natin, nasabi mo na rin to na ano ko rin yung comparison ng million sa billion. Oo. In terms of time, naalala mo yun, di ba? Paano uli yun? Yung 1 million, 1 million. Kung ang 1 unit, 1 peso, halimbawa, is 1 second of time, di ba? 11 days ata yun. Yung 1 million Alam pesos. ko, oo. Tapos ang 1 billion, 3 years ata. Teka lang 32 years? Tama. 31 years yata yun 31 years ata. Oo. Di ba? Parang ganun siya kalayo. Tama. Ganun kalayo ang milyon sa bilyon na hindi Ganun, natin maisip Hindi natin naisip. Hindi natin maisip ang kaya nga tinatawag namin na ang topic natin dito Rich kasi ang balik nga ni bilhin mo with 100 million kinaso ni Rason. Sa atin, wow, laki no, hindi. Sa kanya, bakit niya ginawa yun? Ang gusto niya siguro statement is parang pipiliin mo, ang statement ng Rason is pipiliin mo yung babanggain mo. Yeah. And Parang make sure ganon. meron kang mga backup siguro ng proof. Maybe, sinasabi nga nila, may sa akin, nag-discuss din sa akin nung nakaraan, congressman yan, bakit siya madidemanda ng ganon? Hindi raw yata covered ng parliamentary immunity yung ginawa ni congressman dahil hindi niya sinabi sa privilege speech. Di ba yung ginagawa ng mga congressman yan, di ba? Pag sinabi mo doon, parang, di okay lang. Protected Gumagawa ka, ka ng, protected ka. Pero pag ginagay mo sa Facebook mo, yun ang problema Pinost niya, which has been deleted since, no, yung post na yon na ang gist yata is nag-bribe daw si Enrique Razon ng mga other politicians doon sa area nila sa Iloilo yata in support of allegedly. Pero speaker. In fairness sa pamilya naman nila Congressman Kiko, mayaman din sila. Mayaman din sila. Oo, mayaman din sila. Kaya labanan to ng dalawang mayaman. Kaya tinitin ako ngayon. Oo. Di ba? Si Rason may time Parang sumasagot din siya ngayon Sumasagot din siya sa mga ngayon. So, natuwa lang ako dito kasi laging may someone bigger than you
'Di ba? Kaya doon ako natuto. Pero hindi na ako doon sa issue na 'yon. With all due respect kay Congressman Kiko and kay businessman Sir Rason. With all due respect sa inyo, baka madami pa kami diyan. Ang concern ko dito is cyber libel. Ang natutunan ko dito pare, cyber libel. Isang article doon na ang cyber libel pala mas matindi yan pare. Sinabi na rin sa akin to ni Attorney Kapunan at Attorney Howard Calleja. Kasi nagkaroon ako ng issue dyan, di ba? Yung with the nakaw jokes ng car wash. From Doon last year. sa tamang panahon, which is si Chito Francisco, na settle naman namin. So naalam mo ko yung ano na yun, pare. Ang cyber libel is whether you're telling the truth or not. The intent ang malaga doon. The malicious intent. Talo ka. Okay. Kasi kung paano mo ginawa yung manner of of saying your piece is through malicious intent, talo ka. Hindi ang cyber libel kaysa libel. Parang ganon. 12 years ang cyber, parang ganon. May mga pati yung monetary, mas malaki. Penalties, malaki. So doon ako natuto. Yung sinasabi nilang malicious intent, baka hindi ko alam kung paano i-interpret ng mga tao, pero yung ayon sa interpretation ng batas, sabi nila kung may intention kang manira ng puri ng kapwa mo. Through yung words na ginamit mo. Oo. 'Di ba? Yun ang natutunan Yun ko sa ang dalawa medyo- Sa dalawang laban nito kasi hindi ko alam kung sino mananalo sa kanila, no? Hindi ko na rin alam kung sino tama at mali. Bahala na sila doon. Hindi naman itong episode to para malaman natin kung sino yung tama at mali. Dito ginawa para doon. Ginawa ko yun para malaman yung cyber libel. Kasi siyempre, marami kang na-hatching tuloy ako dahil sa pare magsalita ka muna. Sige lang. Pagdating sa cyber libel, mas malaki talaga yung mga yung mga parusa. Hindi lang yun, In terms pare. Sa dami ako, hindi ko alam kung sino nagpo-fall sa mundo ko. Sino bang mga cyber libel na pwede ko i-consider? Ba yung mga nagpo-post ng mga kung ano-ano, yung comments ba na nakatago sa I think covered yun. sa nakatago sa peking pangalan. Yun ang problema. Yung mga ganon. Kung sino hahabulin mo. Kung sino Pero hahabulin. covered, I think, ang comments. Covered ang comments. Pag nag-comments ka lang. Yes. Covered ang comments. Sinisiraan mo ng puri yung tao na anything, patungkol or pertaining doon sa taong yon. Tapos, pinangalanan mo ng buo, ganyan. Sinisiraan mo talaga ng puri. Tapos, ang problema lang kung paano mo ipoprove kung sino tong taong to nahahabulin mo para i-demanda. Sa minsan ang hirap din matrigger sa sa social media ng maling halimbawa, nakabasa ako ng post ni Rason. Sabi, bakit yung pamilya nyo, saan ba nakakuha din ng pera? Parang ganon. Pera, oo. Ganon. Hindi mo alam ngayon kung mamaya may gawa-gawa lang tapos ikaw pag di ba? Kaya ang hirap ngayon maniniwala sa social Ang media. hirap. Oo. Di ba? Pwede kasi magsabi si congressman na na-hack siya. Yun ang palusot mo lagi, na-hack ka. Kaya ngayon ganon, ang hirap ngayon mapag-usapan. Ayun ang natutunan ko, cyber libel, to be careful. Kasi hindi mo alam kung halimbawa may nang cyber libel sa'yo tapos nag-retaliate ka, isa cyber libel ka na rin. Diba? So, ang hirap din yan. Technically, kung paano mo i-usad yung kaso, for example, ikaw yung na-offend na party, nakita mo yan, kailangan mo rin ng pera para gawan ng paraan yun Hindi lang, offend ako, magdidemand ako sa hindi. Kailangan mo mag-activate ng mga lawyers, kailangan mo, yung mga yan, babayaran mo para mag-research sila, kukunin nila yung mga necessary papers para makapag-build ng kaso. And maraming pera yung kailangan dun. Kung wala ka rin pera, ang hirap ding magdemanda. Totoo lang. Diba? Oo, po siya. Kaya yun, trabaho yan Kaya, pero doon nga rin kino-question si sa sobrang busy ni Rason. Na may-ari sila ng Soler, si Rason ng family behind Soler. And ICTSI. Oo, tapos siyempre maraming nagtatanggol kay Rason, maraming naglalabasan din. Ang problema kasi diyan sa Sarap din ng palabok nila. Di ba? Ang problema kasi diyan sa dalawang issue na yan. Halimbawa, tahimik na tao yung si Rason, tapos si Congressman private, naman is yes. very, alam mo naman si Congressman Kiko, ang panalo niya ngayon is his character outspoken. Ang problema, may dalawang side na bumibitaw sa'yo. Sinisiraan si Rason, sumusuporta kay Rason. Sa Kiko naman, Congressman Kiko, sinisiraan si Congressman Kiko, sinusuportahan siya. Apat na side na ngayon yung lumabas. Tapos sa mga chismoso, sarap nun Pagkain sa kanila Popcorn. yun.
Oo, Parang ginagawa popcorn. natin ngayon, di ba? Parang, nagkukwentuhan tayo ngayon. Hindi naman namin tatapik to kung di kayo nagpasimula eh. So, kwento lang naman namin to. Ito, ano lang naman namin, opinion lang namin base. Pero ang napulot namin dito maganda, yung cyber libel. Kasi, Yeah. pwede ka palang screenshot and everything ng mga sinabi sa iyo, lalo na pag mga post yan, o kaya discussion, verbally sinabi, matitindi yan. Kaya lang, tama ka doon. Kailangan yan, may pera ka rin. Pero may pera Ah, kayong involved eh. magkano ang net worth? May pera kaya si 14 Enrique Rason? 14 billion US dollars. My God! Di ko maisip kung gaano kalaki yun. Oh my 14, gosh. ang 1 billion na pinag-uusapan natin pare, 1 billion pesos ha. Oh, pesos yung kanina. 1 million pesos against 1 billion. Yun, oo. Ang 1 million dollars is 50 Magkano na million. ngayon? 50 million Oh, pesos. roughly. Oo, kasi mas So, mataas. Di ba so lagay na lang sa 50 million. Pwede roughly, tayo 50 mainis. parang. Sabi natin nainis si Rason. Sabi niya, ayoko nang mag-59, 50. Yung 9 sa inyo na yan. Oo. Yung 59 pesos natin na minamalit natin sa pag nagpapalit tayo ng $100, 5,900 yun. Oo. $100 Sige is na yun. 5,900. Yung 900, sa'yo na yun, di ba? Yabang natin. Oo. Para sa 1 billion US dollars. Sa 1 billion US dollars is 50... 1 Gaano kalaki? billion is 50 million. Yun na Ay, eh. 50 billion. 50 Oo. billion pesos. Sa 1 billion. So, sa 10 Nakakalula. billion, 500 billion. Billion. 500 billion Pesos. pesos ang 10 billion US dollars. May 4 pa siyang billion. Oo. Another 20. Ano yun? Ano yung magkano yun? 200 billion pa yun. Tama ba? Oo. Diba? 1 billion is Oh 50 billion pesos eh. Oo eh. So, So may 200 billion pa. pa siya. 700 billion pesos. My gosh. 700 billion pesos ang pera ni Rason. Na kung halimbawa tumigil siya sa pagtatrabaho, kasi para pag gumastos siya na Kung kahit tumigil sa siya ulo. sa pagtatrabaho, yung apo ng apo niya, hindi pa rin magtatrabaho. Oo, hindi pa rin. tingin ko. Oo. Tingin ko. Hindi Oo. pa rin magtatrabaho. My gosh. 700 billion Billion pesos. pesos. Oo. Meron siyang perang pang libel. Oo. May At pera. tama yung sinabi ng comment na yon na 100 million ang inaano sa'yo, barya-barya lang, totoo po yun. Oo. Totoo po yun. Kasi kung sa piso kasi yung 1 second eh. Pag gumas- Kung i-700 pesos mo ang 700 billion, magkano ang 100 million na yon? Wala yan, men. Wala yan. Wala yan. Piso? Wala yan. Oo. 'Di ba? 10 centavos? Ganun ba Nakupitan yun? mo yung bag ni Rason ng 100 million, hindi niya mapapansin. Hindi mararamdaman. Baka mga mas mahal pa yung bag niya na dun sa 100 million na kukupitin mo eh. Baka mas mahal pa yung bag niya. My gosh, hindi niya mararamdaman yun. Yun, Hindi yung niya mararamdaman. yun yung natutunan namin doon na mahirap tayo. Siya. Yun sa issue ng ni Congressman Kiko at ni Rason, yun nga labanan ng mayayaman. And wag yung mamalitin din naman yung sila congressman dahil kilala rin naman sa Cavite yan bilang mayaman tao, pero labanan to. Yun ang natin. Cyber libel ang usapan namin, kaya ingat-ingat din tayo sa mga sinasabi natin at pinopost natin, baka ma-cyber libel tayo. Kaya lagi natin gamitin ng allegedly. Sabi nila, Daw. opinion lang namin to. At nagpapasintabi po kami kay Businessman Rason. Kung meron po kami nasabi, pasensya na po. Sadya na po. Aking network lang po ay nasa 500,000 pesos. Ako po, 3.5. 3.5 network ko. Hayaan niyo na po. Huwag na po ako i-cyber. Huwag na po. Congressman Kiko, huwag na po. Magkakaibigan po. Tuwan-tuwa po kami sa inyo. Sa style niyo po. Lahat tayo. May, personality-wise meaning social media-wise, saludo kami kay for Congressman Kiko for utilizing utilization social media. of the social media. Very idol namin kayo bilang politician and then bilang kasi
tuwan-tuwa yung mga tao, di ba? Mm. Other than that, yung politics nyo, wala naman yung paalam. Una-una, Taguig ako, Pasig to. Satisfied to sa sa Biko, di ba? Satisfied din naman ako sa Taguig. Saka hindi namin kayo, congressman kayo ng Cavite. And we don't know much about you, but social media only. Si Congressman Rason naman, naging sugarol ako at marami ako napatalo sa Soler. Marami ako napatalo sa Soler. Nag-show kami dyan dati, di ba? Nag-show kami. Nag-show po kami sa Soler. Ganda po kami sa lugar na yan. Ganda ng lugar nyo, grabe. Apo, check nyo po yung aking may card pa po ako dyan. Card number ko po dyan eh. May kita nyo po yung pinatalo ko dyan. Akala ko sabihin mo yung card number. Akala ko sa ulado mo yung card number mo. Hindi, Saka may kinukuha rin tayo dyan. Kinukuha rin ako sa 5 bets dyan. Sa mga shows, tama. Saka, yun lang. Kaya naman ang kanta ng napili namin ngayon ay Money Changes Everything. Yeah. Money Changes Everything by Cyndi Lauper, 1983. Yeah. Ito siya. Sabi niya dito, she said, I'm sorry baby, I'm leaving you tonight. I found someone new. He's waiting in the car outside. Tungkol sa heartbreak yata to. Honey, how could you do it? We swore each other everlasting love. She said, well, yeah, I know, but when we did, there was one thing we weren't really thinking of, and that's money. Yan. Hindi na natin, tatapusin na natin dyan. Yan, pagmamahalan na yan, ha? Walang katumbas na yan. Anong kasunod dyan? Pabugso. Ito. Money changes everything. I said money changes everything. We think we know what we're doing. That don't mean a thing. It's all the past. It's all in the past now. Money changes everything. Yes. Naging sila mapusok sila sa love. Kala nila love lahat. Hanggang sa open yung issue ng pera. I think konektado rin siya doon sa pinag-usapan natin kasi minsan mapusok tayo magsabi kung ano-ano sa online. Hanggang sa, ay putya, may 100 million palang katambas to. Ganon, di ba? 100 million. Saka sinabi rin sa akin ng mother-in-law ko yan. Saka sabi niya, love goes out of the window when the stomach is empty. Tama naman yun. Minsan hindi na pag-uusapan ng couples yan bago ikasal o kaya bago magsama, di ba? Yung pera aspect. Kaya tayo, pag matapang tayo, siguraduhin natin may pera tayo. Pang backup. Backup. Di ba? Matapang ka, nanapak ka. Siguradong may pang-hospital ka doon sa sinapak mo. May pang ka doon, areglo. Diba? Kaya pangharap sa demanda. Kasi bumabait ang tao pagka may nang involved na ng pera, bayaran na. Di ba? Yung mga nakakulong, pasensya na po. Di ba? Yung mga matatapang, mga road rage. Diba? Yan. Pag nakasuhan na. Kasi ang kaso po, hindi lang kulong yan, ha? May ang civil kaso minsan liability may danyos siya na lawyer's fee, babayaran niya, mga ganun. So baka akala niyo kulong-kulong lang. So money changes everything pag nagkaano na. Kaya minsan ang tapang. Even your attitude changes. Saka sabi nila, ang money raw will kung ano ugali mo, talagang totoo. Pag nagkapera ka, na ma-magnify yon. Lalabas talaga yung ugali mo. Kung mabait ka, lalo kang babait. Pag masama ka, lalo kang sasama. Pag sinabi lang, yumaman lang, sumama na, ibig sabihin masama talaga siya. Hindi mo lang napapansin nun kasi wala siyang pera. Oo. No? May ganun talaga. Yeah. Money changes everything. Pinag-usapan lang namin dahil talagang, kung narinig nga ito ng businessman na si Rason, di ko na sinatawag na pangalan niya, first name niya, Enrique. Yeah. Si pangalan pa lang, pangmayaman na, Enrique. Enrique. Si Boss Enrique. Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin. Yaman nila at good luck po sa mga kasong kaharapin nyo at sa mga tao naman sa paligid natin at sa mga nakikinig sa atin. Ingat-ingat po tayo sa pagsasalita kasi minsan nakakasira tayo ng mga tao na sinasadya man hindi kaya sa pagsasalita natin. At always be kind and choose the higher road. Diba? Yun lang naman yun. And just focus on the good things sa mundo. Wag nating pagkakitaan ng chismis. Diba? Pakatulad niyan, yung mga chismis nila Sian Gasa. Diba? Pinagkakitaan niya. Diba? Bilib din ako, actually. Bilib din ako na pinagkakitaan niya yun. Nagugulat ako kung paano.
Yun lang. Dito po magpo-promote lang kami ni Israel. Check nyo lang aming mga social media pages, alexcadet.com at andacomedycrew.com sa website. Yan po ang mga shows namin. Meron po kaming Singapore show, yung Kwentong Pag-ibig, the Hilarious Side of Love. February 15 po, dalawa yan, 4 p.m. at 7 p.m. Diyan po sa Allianz Francaise, Singapore. Ticketmaster.sg po ang pilihan ng mga ticket. At nasa US po kami ni Kuya Jobert. March 13 po, nasa San Francisco kami. March 14, nasa Cerritos. March 15 nasa Las Vegas, March 20 San Diego, March 21 nasa Houston, March 22 nasa Dallas, March 27 nasa Chicago, and March 28 nasa Portland. 8 show po yan. 8 shows na! Wow, congrats. At sa mga bar shows namin, magkita-kita po tayo. Check nyo lang po ang alexcadet.com at andacomedycrew.com. At may bagong balita tayo sa aming Netflix. Hindi na po siya bad news po, hindi na po siya April 12. Good news po, March 19 na po siya. March 19 na po ang release. Yan. Pag-uusapan Napalapit, namin sa guys. next episode yung significant po ng March 19. Pag-usapan natin yung kwento ng date na yan. Abangan nyo po, magandang Sige. episode yun. Baka maging neutral lang tayo sa kwentuhan na yun. Para lang alam nyo. Ha? Yan. Yan Okay. po. Dito po sa Punchline with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the pie. Ulitin ko lang po, nagkamali po tayo. Na-echapwera po natin, baka ma-cyber libel po ako ni Israel. Dito po sa Punchline with Alex Calleja and Israel Benaobra, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We're always happy to Serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.